Okay mga Lods, welcome back to another content. And for this video po, pag-uusapan natin itong mga recent post ni Rapido na nakakaani ng maraming batiko sa mismong mundong ginagalawan niya, which is, yun ay mga mundo ng rapper. So, dadahan-dahanin natin to kasi lahat talaga ng MC na nakasalamuhan niya sa battle rapper sa flip top na ganun na sa kanya, nagsalita niya. And sa ibang liga rin. So, ngayon, ako muna kasi ako yung may una akong pasundot dito kay Rapido eh. Naalala ko kasi meron akong pinost about sa addiction. So, may tindig ako doon. Tapos ang sabi niya, parang nag-snare post niya, sabi niya, kukurutin niya daw ako sa pisngi. Sabi ko, sige lang. Pero humarap ka muna sa akin at magdebate muna tayo. Syempre, hindi naman pwede na may physical threat siyang sinasabi. Pagkurot sa pisngi ko, pag nagkita tayo, edi anuhan mo na lang, tindigan mo na lang at magdebate tayo. Ganun lang naman yan eh. Tapos eto, meron siyang sinasabi nung Pasko kasi nung Pasko nagsimula ito, ongoing pa rin ngayon. Okay? Dadaan-daanin natin yan. Ngayon, si Tito Badang, syempre, alam niya naman si Tito Badang, yan ang isa sa mga tumalo kay Rapido. Ayan, sabi niya ganun dito, naging INC ako 7 years. Okay, 7 years ako naging INC, ex ko INC din. Yun naman pala eh. Siya yung nag-akay sa akin, yun nga. Tapos, ibig sabihin, dinoktrinahan si Tito B. Pero ang tawag ng mga INC dyan, kung naalala ko ng tama, iglesia ni Nene. Kasi, naging INC ka lang dahil kay Nene. Or iglesia ni Totoy pagka boyfriend mo kung sumama ka dahil sa boyfriend mo. So ang idea kasi dapat ikaw yung magsusuri. Hindi naman mali si Rapido doon sa pag-i-encourage na magsuri ka. Pero wag mo na lang din lagyan ng inflammatory bars na kung bakit kailangan magsuri. Kasi okay lang naman yun. Kung kunyari ako, kung hindi kayo naniniwala sa akin, hindi mag-research kayo, ganun lang. Ganun lang yung gagawin mo. Tapos, i-leave it at that. Kasi si Rapido kasi, naglalagay pa ng Bible verse, which makes it more inflammatory. Ang problema kasi, sabi ko nga sa inyo, sa politika, pwede tayo magkaroon siguro ng debate dyan. Pero sa religion dapat, wala. Kasi ang sa religion kasi, paniniwala yan. Alam mo yun? Alam nyo ibig sabihin ng paniniwala. Di ba may facts, may opinion. Ang paniniwala, hindi yan facts. So, ano ibig sabihin nun? Opinion siya. Ibig sabihin, kung ano man yung paniniwala mo, sa'yo yan. Kung naniniwala ka na totoo ang Greek mythology, bahala ka. Kung naniniwala ka na totoo si Shiva, yung Indian, yung mga Indian goddess, go lang. Wala tayong magagawa doon kasi paniniwala mo yon, or gusto mong maniwala na yung Christianity is the one true religion, okay lang, go lang. Binibigyan ka naman kasi ng karapatan ng iyong religion, ng iyong constitution na maniwala sa kahit ano, okay? Pero kahit kailan hindi ako inasal-asal ni Rapido na para bang lagi ang tama. Yeah, well, medyo condescending nga si Rapido. Napaka-jackal ng ugali nitong tao na to. Di mo alam yung demonyo o maka-Diyos. Mas malala pa to sa ministrong Diakono, Diakonesa umasta. Masyadong perpekto si 3 oras 6 na putok. Bars. So dito nagsimula yan. Pagkatapos niyan, ako sumagot ako, di naman siya nag-reply. Tapos si K-Ram naman yung susunod. Now si K-Ram kasi medyo malalim to. Binessage siya ni Rapido. Okay, gusto ni Rapido na makipag-meet siya kay K-Ram. Para sa mga hindi nakakakilala kay K-Ram, si K-Ram isang MC and nagba-battle rap din siya sa flip top. Ang style niya kasi comedy. So, nakakatawa to kung sakaling maglaban sila. Ito, pinagsabihan ng lang kita na di ako nagkulang sa paulit-ulit na pagbibigay sa'yo gusto mo. Grabe ka ba ngayon, Kuis? Matagal ka pa, mali ka ng binanatan mo, Kuis. Antayin ka dito sa amin kung dadating ka talaga.
o supot ha. So ang nangyari kasi dito, ito nagkahamunan sila. Sabi dito, na pupuntahan daw ni Rapido si K-Ram. Kung baga siguro kumprontahan. Kasi nga, like doon sa ginawa sa akin ni Rapido na kukurutin niya daw ako sa face, meron yatang sinabing inflammatory din si Rapido kay K-Ram. Parang, alam nyo na, magjujuntukan, di ba? Yan lang ang hindi ko gusto kasi sa mga ganitong bagay. Bakit kailangan pang umabot sa ganon, di ba? I mean, si Enigma nga, naglalabas ng battle pag Pasko, atheist pa yon, di ba? So, pagbigyan na lang natin yung mga... Ako nga, nakipagdebate pa ako about sa Noche Buena eh. Hindi naman ako hindi naman ako naniniwala per se sa Noche Buena, di ba? Pero diyan masaya yung karamihan, di bigay hilig na lang, di ba? Parang pag Ramadan, nung araw sa Saudi, nakikikuha ako ng dates. Kasi masarap yung dates eh. Ang point doon, mga Lods, we are afforded with freedom of belief ng ating constitution. You can believe what you want to believe as long as it's not harmful to other people. Now, can you just imagine na pinagpipilitan mong tama yung paniniwala mo over others? Why is it that way na kunyari, sasabihin mo kayo lang maliligtas? Unfair naman yun sa mga mababait na Katoliko. Marami yan dyan. Unfair din yun sa mga mababait na Muslim, di ba? That's the point. Now, after kay K-Ram, hindi pa rin tumigil kasi si Smaglas naman, di ba? Ngayon, para doon sa mga hindi nakakaalam, si Smaglas kasi ay nagkaroon siya ng rap battle kay Rapido. Matagal na sila nagkaroon ng rap battle. Doon sa rap battle na yun, mga Lods. Ano yun? Yung round 3 ata ni Rapido, yung about sa Iglesia ni Cristo. Tanda ko pa yun eh. Kasi ilang beses kong inulit-ulit yun. Kasi parehas kasi sila ng style. Ibig ko sabihin yung mabilis magsalita, yung magaling mag-double time, triple time. So talagang stylistically, sobrang hindi sila, kumbaga, pagalingan sila with the same style. And ang pinaka umangat doon kay Smaglas, yung sa religion, 'di ba? Kasi binanatan din ni Smaglas si Rapido ng sa religion. Ang sarap i-review nun sobra kasi mamaya papakita ko sa inyo kasi gumawa ng video si Smaglas about dun parang AI yung ginamit niya. Yung AI slap na mamaya papakita ko sa inyo. Pero ito yung nangyari. As an INC member, I don't approve of what Rapid do in social media. May mga events po kami tsaka tutusin, pointless ang religious debate kasi pare-parehas naman igigit kung exactly, di ba? Kaya wag na natin kasing paglabanin kung sino yung tama or sino yung hindi. Respeto mo yung kabila, respeto ko yung dito, di ba? Pero kung babastusin mo yung kabila, may mababastos din sa'yo. Ganun lang yun eh. Do not do unto others what others don't want you to do unto you, di ba? Rapido must use his media to spread our teaching instead of hate. Exactly. So dapat tanggapan na lang kasi yung katulad diyan, kung sa tingin nila ang birthday ni Jesus December 25. Di wag mong i-celebrate ng December 25. Ang problema kasi sa INC sabi nyo mali yung December 25, kailan yung tama? Ano ba ang paniniwala ng INC? As far as I can remember, personal knowledge ko to, ang sinasabi nila or ang naalala ko sa doktrina, Diyos na nagkatawang tao. So tao yung katawan ni Jesucristo. Tama kasi nung namatay siya, nag-ascend daw siya dun sa katawan niya. Medyo komplikado yun Pero ang point doon, pinanganak siyang tao. Tama, di ba? So kailan yun? Ano yung estimated date nun? Kasi doon natin ilipat yung Christmas kung tama naman talaga kayo. Ganun yun. Offeran nyo sila ng solution. Hindi yung sila yung pagre-researchin nyo para itama yung paniniwala nyo. Or mag-adjust sa worldview nyo. That's the point. Wala namang ino-offer ang INC na celebrate natin ng March or ng June. Hindi, wala namang ganun So, hayaan nyo na lang sila. Di ba? Ganun yung pinaka-best nun.
Kasi ang Katoliko naman, hindi naman yan sasabihin, ba't di kayo kumakain ng dinuguan? Gaganon din kayo niyan. O kaya, bakit si Manalo, sabi nyo, huling sugo, pero meron pang kasunod. Yung mga ganun. Ang pinapoint out ko rito, mga Lods, kung magsisilipan tayo ng religion, maraming butas ang kada religion. Walang perfectong religion in the sense na para sa isang religion, mas tama yung sa kanila. Therefore, yung isa, maraming imperfection yan. Yung Muslim, pwede nyo rin i-criticize ng ganun, di ba? Yung born again, pwede rin. Ang point doon, kung ito yung paniniwala nila, irespeto mo na lang. There's really no point in debating. Kasi nga, as long as yung paniniwala mo is not harming others, that's good enough. Ako natuto ko the hard way ng ganyan eh. Kasi, ang hindi ko lang kasi gusto, yung mga doomsday claimant na eto yung katapusan ng mundo, tapos eto yung kami lang yung etong sekta na lang nito yung maliligtas. Kasi, I've read so many people na ganon yung mga doomsday cults na tinatawag. Hindi ko sinasabing may ganyan kay Rapido pero maraming ganyan kasi eto yung araw ng paghuhukom, tapos pag hindi ka sumama sa amin, kami yung maliligtas. Ano bang mga yun? Kila Jim Jones, yung People's Temple na religion, I believe ganun din yung doktrina nila. Siguro it's best na panoorin yun. Pero uulitin ko, I am not saying na ganyan yung turo kila Rapid ng INC. Ang turo ng INC kasi iba. So wala silang sinasabing araw ng paghuhukom. Pero sinasabi nila kung kailan yung huling araw. Ito na daw yung huling mga araw. Pero ako, in a physics perspective kasi, as long as the sun is still shining, quite literally, hindi yan nag-i-implode or nag-i-explode, tuloy-tuloy ang buhay dito sa planeta natin, or hindi nababakbak yung ozone layer natin, di ba? So these are all ito yung ito yung masasabi kong telltale sign that life will go on this planet as long as as the sun is still there, the ozone layer is still there, and every other life supporting factors in this planet is up there. Buhay pa rin ang mundo. So gets nyo? So that's my perspective as a education major and ano ba ng degree ko? Dalawa science and education So that's the reason why. Okay. Now, sabi ni Smagas, maraming salamat sa respeto bro. Marami din akong kaibigang INC at nirerespeto ako ng kanilang paniwala at walang tanong na may kanya-kanya talaga tayong opinion. Pero sana gamitin na lang natin sa tama. Ayan. Exactly. Ako, yan din yung ginagawa ko. Bakit? Kasi ako, sumasakay talaga ako sa Pasko. Pagtanong nyo dito sa village namin or dun sa gym na pinagbubuhatan ko, I gave money sa mga tao. Hindi ko ini-excuse na hindi ako naniniwala doon. Bakit? Kasi una, okay naman buhay ko Wala naman problema magbigay ako ng 5,000 sa mga nangangailangang kababayan natin dyan sa labas. Or wala rin akong problema magbigay ng 500 doon sa mga taong matagal nang sumusuporta sa akin dito sa buhay ko. Di walang problema kasi paniniwala nila yun Masaya sila sa ganun Hindi ako KJ. Kasi yun talaga yung pinakapunot dulo nito. Huwag kang basag trip, pare. Napakasimpleng intindihin nun. Kung yan yung paniniwala nyo, kung yan yung doktrina nyo, go ahead. Paniwalaan mo yan. Pero, huwag mong sirain yung paniniwala ng ibang tao, di ba? Anyway, after nyan, nag-post pa rin si Rapido. Ito kahapon lang. Religyoso pero judgmental, walang respeto. Yan ang maling pananaw ng karaniwang tao. Kapag tinutuwid, nasasaktan ang damdamin, pinipigilan agad ang puso kaya hindi na umaabot sa isip ang salita. They are attacking the person, hindi yung tanong o diskusyon. Kasi wala naman kasing gustong makipag-diskusyon sa'yo in relation sa Pasko. Pero ako, willing ako magsayang ng oras tungkol dun sa addiction kasi hindi naman yun religious debate It's about societal affliction na nangyayari, 'di ba? Ang daming tumitira sa akin page doon. 'Di ba? Ito papakita ko sa inyo. Ito, viral lang 'to, yung sinabi ko kay Kian, 'di ba?
tingnan nyo, ayan, 'di ba? 28K reacts, 373 tapos napakaraming nagmumura sa akin, 'di ba? Pero carry on pa rin ako dun sa paniniwala ko kasi nga this is a societal matter. 'Di ba? But ito pang picture, hindi yung bagong picture yung ilagay, nakakairita, pero okay lang 'yon. Pero pag sa religion, labas tayo dyan, idol. Labas ako dyan. Quite literally. Kasi paniniwala natin yan eh. Hindi lang yan basta, lang yan. Kung ano yung sa tingin mong tama, yun yung tama. You are afforded for that. Pero yung about sa addiction, that is something objective that we can debate about. Hindi yun about subjectivity. But if you insist that it's subjective, let's go. Pwede, di ba? Ano bang araw ngayon? Lunes ba? Tuesday pala. Sa lahat ng kasulatan at kasaysayan, nagamit na pagtuturong katotohanan sa pagtama ng mali o pagtutuwid sa nag-Bible verse na sa dalawang uri ng judgment, good and bad judgment, ang bad ay hinusugan para sirain at good ay hinusugan para ituwid. I-absorb natin ang good judgment. Napakalaking tulong sa kapayapaan. Pagpalain kayong lahat. Pero you are not the one to judge people about their beliefs. If they want to believe that Christmas is December 25, huwag mong pakialamanan. Similar to us na hindi namin pinapakilamanan yung kay Manalo kung ano yung tinuro niya sa inyo. Ganun lang naman tanggapan lang naman tayo dito sa society natin I don't believe si Smagla, si K-Ram at saka si Tito Badang has ever called you out for your religion. They are just doing this in response sa ginagawa mo dito sa ating bansa, sa yung social media page. Kasi whether you like it or not, kung ikaw is isang sikat na rapper, meron ka ring influence. Na yun lang yung sinasabi nila sa iyo. Hinamon mo ng suntukan si K-Ram, pumalag. Hindi ka dumating. Ano yun? Ako, sabi mo sa akin, kukurutin mo ako sa pisnga, di magkaano na lang tayo, mag-debate na lang tayo about dun sa paniniwala mo about sa addiction. Ako rin, lalaban ko din yung sa akin. Ganun lang. Alam mo yun, hindi natin kailangan magsakitan. Hindi natin kailangan kung ano mang hindi magandang mangyayari. So lang, talastasan lang. Pero kung meron namang willing sa'yo makipagdebate dyan sa paniniwala mo, ilaban mo. Pwede naman meron naman papalag dyan, may kakagat dyan But do not attack the people na nagse-celebrate ng Pasko just because. Okay, now, yung panghuli natin, si Smaglas, kasi ewan ko kung ginawa niya to kung siya gumawa nito, pero viral to sa TikTok sobra Do you know there was a rapper who preached in battle rap like it was a sermon? Yan yung part 3 yung round 3 niya kay Smaglas, tsaka yung round 3 niya din kay Badang. So yun yung nagiging ender niya. Naalala ko yan, sabi ko, napanood ko kasi ng live yung Rapido Badang kasi umattend ako nun sa San Juan Gym. Naalala ko yun 2015 yata yun, di ba? Tapos galing ako sa work noon. Tapos nagpaalam ako dun sa kinakasama ko. May jowa kasi ko noon Tapos nagpaalam ako, pupunta lang ako ng San Juan. Sobrang noon, may Uber pa noon, naalala ko siya. Anyway, tuloy natin. Scripture in his bars, fire in his delivery. But instead of uplifting, he attacked every belief. He didn't just battle rappers, he battled religions. Oo nga, hindi naman. Yung Katoliko yan Naalala ko yung bars ni Smaglas dyan yung marami kang eba sa Katoliko pero sa Muslim wala. Kasi ang Muslim kasi chill lang talaga sila. Maghanap kayo ng Muslim na galit sa Pasko. Wala. Bakit? Kasi sila, pag Pasko, nasa Divisoria. Alam nila na bibili ang Katoliko. Business. Ibig sabihin, yung paniniwala nila, sinet aside nila, bahala kayo dyan, paniwalaan nyo yan. Pero kung gusto nyo bumili, sa amin, chill lang. At saka, alam mo, ako sasabihin ko sa inyo wala pa akong nakikitang Muslim na nambabastos ng religion. Papansinin nyo. Pero nakakatakot sila. Halimbawa, huwag kang babalat ng Maranao. Bakit? Kasi pag binanatan mo yung mga Maranao, baka may mangyari sa yung, tribal talaga yan. So, dapat chillax ka lang. Ang INC kasi talaga, babanatan kayo sa paniniwala nyo. Kaya, nagbabanatan. Di ba? Tuloy lang natin na matatapos na rin Then one night, big crowd. One opponent stayed calm. No Smaglas. insults, no yelling.
Just one question that shook the room. Ayan. Ginagamit mo ba ang Diyos o hindi ginagamit mo ba ang Diyos? Hindi. Sige na, paringgan na lang natin. Nakalimutan ko na eh. Is God using you or are you using God? Silence. No rebuttal. Yan, round 3 yan eh. Yung ginagamit mo ba ang Diyos o ikaw ang gumagamit sa Kanya? Yan kasi nga, ang peg kasi ni... alam nyo kasi, ang laki ng transition ni Rapido. Yung style niya nun, battle rapper na mabilis, tapos yung makulit, yung comedy, tas bastos. Yung yung sexual innuendos lagi. Kaya isa sa mga tumatak sa kanya nun, 3 oras 6 na putok. And he is a good battle rapper. Don't get me wrong. But siguro, naging sorry na lang din yun nung sinaksakan niya ng mga religious paraphernalia. Kasi nga, most people na pupunta sa battle rap, they just wanna enjoy. They don't wanna hear the fucking lecture ng religion mo. Gets mo ba? Parang ngayong Pasko. Ngayong Pasko, Muslim, binibentahan ng gamit yung kapwa yung mga kababayan nilang Katoliko. Bakit? Kasi kailangan eh. Hindi sila kupal na, uy, mali naman kayo. Hindi, ikaw, sige, respeto namin paniniwala mo. Gusto mo, susuportahan ka pa namin, magbibenta kami sa'yo, di ba? So, may ecosystem ng tanggapan ng paniniwala na lahat, everybody happy. Hindi ako naniniwala sa Pasko, pero magtatrabaho ako pag Pasko, pare. Huwag mo akong papakilamanan, hindi kita papakilamanan. Everybody happy. Di ba? Naalala ko yan, tandang-tanda ko yung yung battle rap na yan. Sigawan mga hindi ito yun eh, yung kay Badang yun eh. Alam mo yun, nung narinig ko yung Iglesia ni Cristo Bars, putya, matatalo kay Badang to. Tapos nanalo si Badang. Yay! Sigawan lahat eh. Anyway, let me know dyan down below kung gusto nyong reviewin ko yung mga laban ni Rapido. Particularly kay Smaglas at saka kay Tito Badang. Okay, yan lang naman po yung sa akin for today. Gaya mga lods.